This afternoon, atong ipadayon mga kaigsunan ang atong lesson sa Discipleship A to Z series, and we are continuing the lesson of witnessing. Ipadayon na to ang atong lesson kabahin sa witnessing. This is number 3. Number 3 na ni mga kaigsunan, and the title of our message this afternoon is Why Should You Be a Witness and a Soul Winner? Why should you be a witness and a soul winner? So nganong kinanglan majud ka nga mahimo kang soul winner? Unya natudluan naman ta mga kaigsunan nga if you want to be a soul winner, you should be a witness. Amen. Tempting kaayo nga witness lang ka pero di ka mag soul winning. Usahay tempting kaayo nga sikag soul winning pero wa kay witness. Meaning danghag ka sa pagkakristohanon. Dili ka panaminan ang imong kinabuhi. Sige kagwali, pero wa kay partisipasyon sa imong simbahan. Amen? Mura ka og kanang membro sa pamilya, nga daghan kay kag barkada, pero wa jud kay suod sa inyong panimalay. Mura kag amahan nga, mga barkada, sige, ako'y bangka ninyo, pero wa ka nagpakaon sa imong pamilya. Amen? Remember, family first. Family first. Tanawa, look around you. We are family. You have your biological family. That is your first ministry. So that is also your training ground so that when you come to church as a family of God, kabaw ka mga kaigsunan mo take part sa responsibility. Amen? Kay usaman ta ka pamilya sa Dios. Nahimo man tay igsuon tanan diha kang Kristo. So sa atong pagkaigsuon, do na tay responsibilidad sa matag usa, magbinairay, magtinabangay, maghinigugmaay. Gibawal sa Ginoo ang mag-inawayay. Pero unsa may gibuhat sa mga Kristohanon? Kung unsa ang gibawal, mao'y gibuhat. So, okay ba na? Okay na? Di na okay. We are hurting the Lord. We are hurting the Lord. So, duha ni siya kahugna, mga kaigsunan, kay siyam ni siya kabuk nga rason, nganong kinahanglan jud ka mahimong soul winner. And then we are going to talk about the 4 things today. And this coming Sunday, atong isgutan ang 5 kabuok. Okay? So, una, mga kaigsunan, una nga rason, nganong kinahanglan gyud ta mahimong fruitful, being a soul winner, number 1, because it is a command. It is a command. O, baliwa ra na ninyo? Baliwa ra ba na ninyo nga inyong anak sugoon ninyo di mo tuman? Na kung namoy anak sugoon nimo di mo tuman, unsa may pwede mahimong madamay sa unahan? Daghan kayo. Mapakgang ang mga kanang kalihukan sa inyong panimalay. Nga naman, naakay gisugo, expecting nga mahuman na siya because you want to do something else
in connection sa imong gipansugo sa imong mga kauban sa panimalay, pero wala man nila gibuhat, what will happen sa unahan? Di maglisod ang nagsugo. Kay wala man na-meet ang iyang expectation. So di arata mga igsoon sa simbahan. God commanded us, and then God will give wisdom and guidance to the pastor nga iyang gi-assign sa particular church, and then the pastor will give the command to God's people that we need to do this, we need to go there, we need to establish this one, we need to study these messages so that sa unahan, mahimot ang victorious. Pero kung dili na mutuman ang mga membro sa church, moabot ang panahon nga panahon na unta nga mag-gather ta og victory, walay mag-gather. So naapay umaabot nga mga gubat, naapay umaabot nga mga opportunities, naapay umaabot nga mga challenges sa atong kinabuhi kung magpabilin ta nga magsinupak-supak sa Ginoo. Dili mamunga, no? Dili mo paggawas siyang kagalingon ngadto sa pagkalibre kanang gitawag kag the free man of God. Amen. Magpabilin ka ngayon ana. Maura gyapon worst pa pag abot sa sunod. Mura ba og kanang sa kompetisyon ba? Na maginay utlanan unya hukman dayon kisa daog kisa pilde. Ingon ani sad ni diri. So ayo jud ingna mga kaigsunan nga awa man gitugod sa Ginoo, hagbay ra ka giprovidean. Hagbay ra ni atong resources. Hagbay ra ang opportunity mga kaigsunan to grow. Amen. Hagbay ra. Dapat napildi na nato ang poverty sa atong kaugalingon so that we could defeat the poverty of our ministries. Ang atong mga disciple, dapat ato na silang natabangan nga ingon anion pagpildi para mahimo kang disciple sa Ginoo. Kinahanglan baya requirement baya sa disciple ang fruit. You cannot be God's disciple if you are not fruitful. Mama nagisulti sa John 15:8. Di ka pwede mahimong disciple sa Ginoo kung wa ka na munga. Amen? So, to the best of my capability, mga kaigsunan, to teach you what God taught me. Nga akong mabasa ninyo, mga igsoon, nga mahimo kang fruitful. Ako itudlo ninyo. Until mo open ka for the Lord's work, until imong i-open ang imong heart that I want to be fruitful, Lord. I want to become your disciple. Then bear fruit. Then that's the time God will tell you, okay, you need a financial support. Then I will provide you financially. Mama na ka, kung dili ka provide ang Ginoo natong finances, ato tas kalibutan. And the more nga mo duol tas kalibutan, the more nga mo palayo tas Ginoo. So asa man nato mapaminaw sa Bible, mga kaigsunan, nga gimanduan ta sa Dios, Acts 1:8. Acts 1:8. The Bible says, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in Judea, all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." So remember ha, bantay mga kaigsunan, kaning gitagsa-tagsa sa Ginoo hingalan. Kay ba man ta mo locate aning Jerusalem? Asa atong Jerusalem? Kung diin ta dapit, our Jerusalem is Lapu-Lapu City. Muna itong Jerusalem. So how could we win our Jerusalem? By sending preachers in every barangay, mga kaigsunan, to establish an extension churches. Let's win Lapu-Lapu. Let's win our Jerusalem. Are you listening? And take note of the next one. And in all Judea. Wala tay palampason mga kaigsunan. Ibutang nato ang atong Judea is in Cebu City. Is our Judea. So pila ka buok
pila kabuok ka ng city sa Cebu, na Talisay City, Mandawi City, na Naga City, Danau City. Amen? And we could put Samaria as in the next island that we could visit and make disciples. In the Philippines, the islands in the Philippines, and to the uttermost part of the earth, foreign mission. And then God said, you do this both. Both, mga kaigsunan. That's why we support missionaries, foreign missions. We are supporting foreign missions. Samtang nagtrabaho ta diri because we are commanded to bear fruit. We are commanded to be a witness both diri sa atoa og sa neighboring places nato og sa tibuok Pilipinas og sa tibuok kalibutan. And that is why God said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. We are commanded. It is a command. Kinsa nagbando? Ang Ginoo. So kinsa ka nga mosupak sa mando? So the longer you hold on to yourself, the longer you disobey, the longer you resist the command, mga igsoon, the heavier your life would become. Mo na bugat kay kinabuhi nimo, way kalipay. No? Lahi ang dagan sa imuhang pinsada, sa imong nahuna, lahi mga igsoon. And that is why when there is problem in front of you, you can never solve them. Ang imong mabuhat na mosamot pa hinuon. Amen? So mag-soul winning ta kay mando. Ikaduha, nganong mahimot ang witness, kinahanglan ta mahimong witness and a soul winner. Number 2, because it is a duty. It is a duty. So kita, nagmata-mantaan ng job. Dutihan yun mo. And then God employed you into His business. And He called it, mga kaigsunan, ministry. Gibutang ta sa Ginoo diha sa iyang buluhaton. Unya pagkahuman, dapat dutihan na nato. Kaya nga naman, we are God's servant. Mga servant ta sa Ginoo. Go to Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. And we will read verses 18 to 20. This is the call of Peter and Andrew to the work of the Lord, to the service. Verse number 18, the Bible says, and Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. So nagtrabaho sila under sa business sa ilang amahan. So wala sila nagyaka lang sa ilang kinabuhi. Busy people, mangingisda. Unsa na ka-busy ang mangingisda, mga kaigsunan? Kung imong pangutanon na mangingisda ay dili sayon ang trabaho sa fisherman. So gitawag sa Ginoo. Daghan sila possible reason. Lord, ayaw mi kay busy kayo mi. We cannot leave our Father's business. Naadiri ang among kinabuhi sa isda. Pwede sila mamalibad sa Ginoo kay busy man sila. Mamalibad yan ang gayaka. Unsa isulti nila? Ay, busy man mi. Busy. Pero gayaka ra kilisdan. Amen? How much more those people really working for money, working for their life so that they could survive. Na ay rason nga dili mo sunod, mga igsoon. But when God called them, Ingon's Bible, verse number 19, and He saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me. Unya sa ako namumuduty.
Imbis fishermen mo, himuon ta mong fishers of men. Lahi na inyong trabaho. Imbes magduko mo diha sig pangita kwarta, magduko na mo sig pangita og kalag. Narawon sa pagkaluwas sa usa ka tawo, nahimo na siyang Kristohanon. Kumusta iyang kinabuhi? Naa ba siya gihimong changes? Naa ba siya gihimong adjustment nga kinahanglan iyang i-priority ang panahon sa pagpangabig og kalag? Naa ba? Wala. Tuag gihapon nag-duty sa iyang panginabuhi para mabuhi. Atong gineglect mga kaigsunan ang promise sa Ginoo that I will feed you. I will provide all your needs. Gineglect na to, wala na to gidawat. Lisod kaayo mo sink in sa atong faith mga igsoon. Though we believe in God as we say. Unya pangutanon, do you have faith in God? Yes, of course. Pero asa man ka nagbutang sa imong panahon? Diha nimo gibutang ang imong faith. O di ba? Yung ka nagsalig ka sa Ginoo, pero ang simbahan, murag hapit din na nimo adtuon. Nagsalig ka sa Ginoo, pero ang Bible, hapit din na nimo basahon. Pero kag duty. Kada adlaw, ang nasi mong unahuna, how to earn money, how to earn money. Di ba? So, asa man imong faith? Nasa imong kaugalingon trabaho. Muna ang Ginoo na ingon, ayaw rin yung ipahigot ang inyong kaugalingon sa usa ka tao o sa bisan unsang butang aning kalibutan. Because you cannot be called my servant. You are not free. Ang mahimo lang servant sa Ginoo are the free people. Kay mo rin maka-duty. Ngano ikaw, sa dihang wa pa kay trabaho, di ba, daghan kay ka mga obligasyon, diha sa inyong balay, obligasyon sa mga kapunungan, yung pagkahuman sa dihang nakatrabaho na ka, di pa gipanghunong ni mo? Nga naman, kay mo duty na ka? Di ba na kay gipanghundang? Nga way income? Murag ignorante mo ba? O kanon, God employed you already. Gi-absorb na ka sa Ginoo to be His servant. Nga nung waman ta ni duty. Ganon si matag absent? Nga perti maklaruha mga kaigsunan. Follow me and I will make you fishers of men. Ana kanindot, kaning silang duha, si Peter o si Andrew, sa diyang gitawag sila sa Ginoo mga kaigsunan, ni duty na yun. And they straightway left their nets and followed Him. Kita, kinahanglan pata, walihan taman si ginhawa. Bisa nga, naniguang na lang ang mga pastor sa igwali sa mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon, way pake. Di na bagyot mo pwede tawgon nga wa mo'y pake sa pastor. We are only messengers. Wa mo'y pake kang Kristo. Amen. Amen. You miss the opportunity. Unya, pag wa mo duty, sweldohan sa Ginoo? Dili, of course. Wa magkadiha, anong panalanginam ka sa Ginoo? You don't need it. Muna, itong mga pag-ampo, mga kaigsunan, it's not for the work of the Lord. Katamis ra na mag-ampo ta, Lord, provision for the lot. Katamis ana, mga kaigsunan. And then God will tell you, okay, I gave you already. What will you do? Di ba? Mga alagad ta sa Ginoo. Whatever happens, mga kaigsunan, mabalikan na to ang Dios. Kung nituman ta tinuod, unya wa nakita na to nga tinuod, nga wa nahitabo ang iyang pulong mga kaigsunan. Pwede ka maningil sa Ginoo, Lord. Gibuhat man ako. Para ingno po ka sa Ginoo, naigamay problema. Kaysa wa jud kay pakialam. Amen? O kanilang, asa naman mga bunga? Pastor, naman ta ko'y bunga, pero nangahagbunga. Nangahagbunga.
Nangawala man, pastor. Perting paita. Wala. Blessing na to, layo kayo. Nga naman, wala ta ni duty. Wala ta ni duty. Ikatulo, nga reason, mga igsoon. It is a debt. Utang ni. Romans 1:14. Natay lesson mga i-learn ani mga kaigsunan. Romans 1:14. The Bible says, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Iyon si Apostle Paul, utangan ko sa tanang mga tao. Amen. Gipadalat ta sa Ginoo to go into all the world, utangan ta ana tanang mga tawhana. Unsa may utang nato nila? Ang pagwali sa ebanghelyo, ang pagwali sa mensahe nga gihatag sa Ginoo nato mga kaigsunan, kundi kita na luwas. Yung si Apostle Paul, ang akong giwali, ako po nang gidawat. Yung kita nga nakadawat na. Ganon di ba tamawali? Let's go and preach the word of God. Be free! Ay, sugot mga igsoon nga, itanggong ka sa yawa para dili ka mahimong alagad sa Ginoo. Dili ka pabungahon sa yawa mga kaigsunan. Unya mo sugot rapog ka. Utang na nato. Sa diyang ni dawat na sa Ginoo mga igsoon, sa kaluwasan, naa na tay utang. Utangan ta sa mga taong di paluwas. That we must tell them about the Savior. That they might be saved. Di man na sila tanan mo tuo, pero at least, mga igsoon, imong gibayran ang imong utang. At least, mga igsoon, ibayad ka. O karon, manguntan ako, kung ikaw utangan ka, unya nakabayad na ka, magpapakpak ba ka? Magpahatag ba kag award? Maghinambog ba ka? Ha! Kabayad ko! Wala ra, na kay inner peace and joy in your heart. Praise the Lord. At last, paid na. Pero di yun ka ipagawa sa TV kay nakabayad sa utang. Wapaw kita urag medal. Kaya nakabayad og utang. Pero nga naman, nga sa diyang makawin ka, na kay mga na witnessan, ni dawat si Ginoo, ganahan magkita pagpakan. Ganun ganahan magkayo mga Kristohanon ma-recognize. Nga utang man na to, we must pay. Meaning, we must win souls. We must preach the gospel. Without getting any kanabitong personal nga kanabitong murag ipataas ni mo imong kagalingon kay mas maayo ka, mas daghan kag na nakabig. Ayaw pangita sa imong kagalingon nga award. Kay way award mga igsoon para sa mga nakabayad og utang. Naay rebates. Pero dili award. Are you listening? Wabaw kita mga igsoon. And that is why Apostle Paul himself, mayong ka, pila kayo nawin ni Apostle Paul, no? Masay ato to ba ka na? Sa tanang apostoles, Apostle Paul, mga kaigsunan, mo'y pinakadaghan og bunga. Sa 12 ka apostoles, si Apostle Paul ang pinakadaghag lugar nga giadto. Pinakadaghag churches nga na-establish. Apostle Paul. Pero unsay gisulti sa pinakadaghag agi nga apostoles mga kaigsunan, 1 Corinthians 9:16. Karon ang mga Kristohanon, basta daghag agi, hambugiro kayo. Hambugiro kayo. Tanawa sa 1 Corinthians 9:16. The Bible says, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of. Amen. For necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Amen. Wala siya nga dili ni magpasaka sa akong kagalingon. It is my debt that I need to pay.
Mga igsoon. Mo na niyo siya, pagkauwaw nako, kung di kumuwali, nga naman, wako ni bayad sa utang. O di ba, bayad, di ta ka bayad sa utang, ulaw, oy. Mga igsoon. Mo na nga ka ng sulwining, utang na. Mo na kung di ka mo sulwining, pakauwaw lang ka. Apostol Paul na nag-ingon, no? Kadaghag bunga na. Siya ano niwali man siya, i-explain niya. Kaulaw na ko, kundi kumuwali. Kay meaning, waka di bayad ni utang. O, kung ikaw mo'y utangan, be, makatuto ka sa tao, imong giutangan, di kang bayad. Maulaw ta, oy. Labi na, imong gigamit para sa imong kaugalingon. Arang-arang na lang na mga kaigsura, nakautang ka kay nay nanginahanglan dito, imong gitabangan ba, mura na ka nahimong bridge, pero maburden sa tag-apila na, oy. Are you following? So man kaning soul winning mga igsoon is our debts. Utang ni nato. Na kung dili ni nato buhaton, woe unto us if we preach not the gospel. The word of Apostle Paul himself, ang iyang gisulti igsoon, this must be a lesson for us. Dapat lesson gyud ni nato. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of. Ayaw yun. Say boastful kay ta. Grabe. Oh, nakakuan pa. Naka-Facebook pa. Kung diin ka nagwali, o niya, proud kay ka. Way bunga. Ni-claim na ka sa glory, pero way bunga. Asan naman bunga na imo mga wali? Gimanduan tas Ginoo, go and preach. But God said, make sure na mamunga ka. Kay na ako diha malipay, dili sa wali lang. Bunga, the reason why we preach, because God wanted us to become a witness and a soul winner. So, preaching is part, mga igsoon, nga angay na tumbuhaton. O, nakawali lang og 20 ka buok tao, proud na kay ta. The job is undone. O na, wag kita. Di kita angay magpanghinambog mga kaigsunan because makauulaw ta kung di ta mawali. Makauulaw ang mga Kristohanon. So, karon, nganong nahiwa man ta makauulaw, di ta angay sweldohan. Naliman ka na mga igsoon, namayad ta sa tong utang, nagisweldohan ta sa Ginoo, asa mo mangita ang konsepto ha? Asa mo mangita ng concept na niyo na Ginoo, kung ikaw na-misbis ka, nananom ka, you will receive wages. Sa Ginoo ra na nga concept mga igsoon. Nga kung pabayron ka sa imong kaluwasan, di ra ba jud ka kabayad? And that is why nahimo ginani mong utang nga kinahanglan daghan pang maluwas. Mao na nga manulti kita kay utang na nato nila. Mabita na kita, manabag ta, ang prinsipyo gyud mga kaigsoon na Kristohanon, sa diha nakatabang ka og tawo ni asinso siya, you don't need to pay me back. Panghitag lain nga matabangan nimo. That's how to pay me. Muna Christian way. Mao na atong ministry sa Agak Rescue. Wala ta mag-rescue mga kaigsunan para pakpakan ta, mabutang ta diha sa Guinness Book of Record, para mabutang ta diha sa mga newspaper, mabalita ta sa tanang mga radio stations, TV stations. Di na mo'y atong goal, dili na mo'y atong victory. Ang atong victory is nga kanang atong pantabangan o gipangtabangan mga kaigsunan, makita nato nga nanabang nasad sa uban. That is our victory. Mao na siya nga napatakod nato igsoon ang prinsipyo ni Kristo. Mo na gitawag Christ-like disciple. Asa man dapitas kinabuhi ni Apostle Paul nga nagpabayad siya. Because he has nothing to glory of.
Murag kita mga Kristiyano nakapangalagan na tag gamay sa Ginoo, murag nangita na tag allowance diha. Kaulaw nimo pag kabayad sa utang, nangita na kag allowance. Ay kabalaka kay swelduhan lagi kas Ginoo. Kaysa may promise og wages, God or the pastor? God. So kung mag-alig-alig ang pastor nga maghatag og sweldo, la pambisit mo, swelduhan ta mo, nag-alig-alig. Ang pagbisit ana tungod na sa sweldo kay kung di ka mo bisit, way sweldo. Tanawag na mo nga ba na? Kadaghan ako nakita ang staff mga igsoon nga way bunga. Naidaghan record. Naidaghan Bible study. Pero waman di man na mo ipagitaon sa Ginoo. Bunga man. Bunga man i-record sa Ginoo, dili man ang imong attendance. Utang ni igsoon, dapat bayaran na to. Amen. Hallelujah man mo. Wa kabayad. Ay mo ka-discourage kaya nandito kabayad. Ay mo ka-discourage kaya na pa may panahon. Buhi pa ta. Anak kapait ani nga di na nimo ang kunon. Nga nakautang day ka. Nga iuli lang na nimo imong kaluwasan. Unsa na kaldero? Nga iuli di ka bayad. Di mo ko'y panahon magsulwi ning iuli na nako Lord ning akong kaluwasan. Naunsa ka? Mo na ginay pinakabugo nga tao sa tibuok kalibutan. Kanang ay na lang ko pagtuag langit, Lord. Wa jud ko'y panahon na ng sulwining. Do you even understand what you're talking about? Last for tonight, ikaupat. It is a responsibility. It is a responsibility. So meaning, kung ang Kristohano dili magsulwining, irresponsible. Now, if you will be called irresponsible, what kind of a person are you? Irresponsable. Ako usa ka bana, dili siya mo provide sa panginahanglan sa iyang pamilya. Usi tawag, irresponsable. Oh. Pakpakanan ba na? So dili siya angay pakpakan. Nga naman, irresponsable. Amiyo ka, nagtrabaho ka, nya responsable ka sa imuhang duty. Di ka kataktakon? Di ka kataktakon? O dara karon naman ta sa simbahan. Unya kita gitaganta sa Ginoo og responsibility. Unsa responsibility na to? Go and preach the gospel. Pamina mo, gipun-an ba na nako? O gitabangan ta mo nga mabuhat na ninyo. Now, unsa man nga tabang nakita ninyo gikan sa inyong pastor para mabuhat nimo ang imong responsibilidad nga gihatag sa Ginoo. Unsa may akong gibuhat para matabangan ka. Gitudluan ka unsaon nga ang imong panginabuhi dili ka malikay sa imuhang responsibilidad nga gihatag sa Ginoo nimo. Gitudluan ka nga ayaw paghumol diha sa gitawag og job. Kaya di mo mabuhat ang buluhaton sa Ginoo. Unya, naminaw mo? Nagpasalamat mo? O mura pa Hinoo kung nakautag kabubuton ninyo? Ha? When you do the resources, mura ba og nakautang kong kabubuton ninyo? Wa mo kasabot. Nganong gitudluan mo? Because there is a responsibility that God gave you that you cannot do. That if you do not do the responsibility nga gihatag sa Ginoo nimo, irresponsable ka nga Kristiyano, di ka panalanginan sa Ginoo. Nya kisa may luoy. No? Kamu may luoy. Mo nagitudluan mo. Mo nagi-mindset mo mga kaigsunan. Kay lisod kayo, naminaw ta sa pulong sa Ginoo. Unya pagkahuman na mando ang Ginoo, pero ang atong panginabuhi tuos kalibutan kasalig. Unsa man imo pagmatch sa imo panahon? Nga unsa na nato pag-adto sa atoang Judea, Samaria and the uttermost part of the earth. Nga ang Jerusalem gani maglisod man ka og ugma diha.
Paglison magkagwin sa imong silingan. Amen? Kasi niya magsulti kaniyang panalangin sa Ginoo. Kasi panalangin nga wa man kay mo pamahaw ganina. Kay ba imong silingan sa imong kinabuhi? Kay ba ang imong silingan nga nagkalisod ka? Yun mo na mayon panalangin. Nga ang nahibawan sa kalibutan nga panalangin kwarta man. Di ba pag makadawat sila kwarta, panalangin? Unyang way kwarta, na ipanalangin. Para nila wala. Nya ikaw nagsika og kanang wali og panalangin. Nya mo ka, di kaning amo spiritual blessing ni mga igsoon. Kung mayong kag spiritual blessing, that is higher than money. Least ang money. Unya wa ka kana pang higher. Nya mo ka nga, sige lang kay ang blessing sa Ginoo wala man sa kwarta, naaman sa kalipay. Unya makita mo nga nagsige mo away kay wa may kwarta. May ina ko, kinsa diri pamilya ha, nga way kwarta mo sigig, joyful ka sa Ginoo. Ha? Kinsa pa ni malay diri nga way kwarta, nga malipayon. Nga nagkantag Amazing Grace. Kay way kwarta. Let's be realistic, mga igsoon. Amen? Wa man ta mag-ingon, wa ta nagwali igsoon nga pag nakay kwarta, gipanalanginan ka. Kay daghan kay nay kwarta mga kaigsunan nga wala panalangin sa Ginoo. Nga naman, asa nila gibutang ilang kwarta? Ang tao nga gipanalanginan, naa siya finances, kay bawo siya asa niya ibutang ang iyang kwarta. Mao na nga dili mahurot. Mao na nga nakapalipay niya. But never tell me, mga kaigsunan, that God will not provide finances to the faithful Christian. Don't tell me. Mga responsible na mga Kristiyanon, ayaw kong ingna nga dili sila i-bless financially. Mo na i-bless sa Ginoo because God knows that this person is responsible. So kung ako ni siya tagaan og finances, kung ako ni siya tagag earthly treasure, mura ni siya mga kaigsunan og si Nehemiah, kibaw siya asa ibutang. Mura ni siya si David, kibaw asa ibutang. Are you listening? Yung ikaw, kay ba ang Ginoo, mabasam na sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Kay ba siya nga wicked ang imong heart? Tagaan ka. Mo nga dali ra kay ka mapalit sa yawa. Para ibaligyan nimo imong oras para wa na kay panahon sa Ginoo. Mao nay nahitabos ka sigana mga Kristiyanon, irresponsable. Mao na nga daghang mga Kristiyanon, mga kaigsunan, mas malipay tagaan kaysa mohatag. Ipag-amen mo eh. Gimanduan man ta maghinatagay. So, maghinatagay ta. Dili magtagay ha. Maghinatagay. Mo na ko tagaan ka, dawat! Pero susihon na mo kasing-kasing, asa maka mas malipayon? Sa dihang tagaan ka o sa dihang muhatag ka? For example, gitagaan ka, ning dawat ka, lipay ka, blessing ni. But you want to be more blessed. Hatag pud! Amen. Amen. Hatag dito sa kanang mas nagkinanglan kay nimo. Natin sa Fico, uy, bugas. Uy, i-claim na ninyo yung bugas? Uy, claim natin yung bugas. Dahil bugas, 5 ka kilo. Mo-claim ra kay, pakita na nyo yung passbook. Kuha na mo among bugas. Mga igsoon, nagunahon na namin, kinsa mong tagaan na ni bugasa? Kinsa sa disciple nilang Eunice ang tagaan dito sa area. Mga igsoon, mahimo pa ng channel. Mahimo tang channel. Niambot naman nagkalit. So, pwede na nato ipasa mga kaigsunan para ma-shoot sa ring. Kung sa maganahan ka nga, inig basketball na nagtungtong dito sa may net niya, tigkuha sa bula. Shoot na unta niya, gidakop. Dili ma-shoot sa ring, why blessing? Yang yawa mo man tigdakop sa bula. Yang musugot na tana. Oh. So, be responsible because God said, I will protect your blessing.
Manayawa, mangilog sa bula. Ang angel, mga kaigsunan, is more stronger than the demons and the devil himself. Labaw nag si Kristo mismo. Pero asa man gipildi ni Kristo si Satanas? Sa cross. Amen. Pildi na siya daan, gisulti na sa Bible, he is the son of perdition. So kinaaman ta nangalagad sa badinaugon, mga kaigsunan, be responsible. Kay klarong daog ani. Amen. Mamasin gani ka ng luto. Masyaw. Nay mga Kristohano ay mamusta og lutog masyaw. Ako pa ninyo, lutuan ng ticket sa masyaw. Na? Wala in taon na ilabot na to, oy. Di man ta, wa man ta nabuhi sa pamasin. Nabuhi ta siniguro, mga kaigsunan, gisulti na sa Bible. Be responsible. Ha? Tanawag unsa ni nga klase nga responsibility, mga kaigsunan, nga dapat mahimo kang responsible. Ezekiel chapter 3. Nga after nimong mabasa, tanawon nga di pa ba nimo himuon nimong kaugalingon nga responsable. 17 to 18. The Bible says, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear ye the word at my mouth, and give them warning from me. So as a watchman, unsa may trabaho sa watchman? Tig warning. Up! Di ba? Sa mga mall, na mga security guard. Unsa may trabaho nila? Tig warning. Tig bantay. Di kasud. Way vaccine card. O di ba? Kita gihimot ang watchman sa Ginoo. Amen? So, unsa man nato pagkahimong watchman? First, mga kaigsunan nga angay buhaton, listen! Sa nagsugo. Amen. Paminawa akong pulong, ingon sa Bible. Gihimot ta kang watchman, therefore hear the word at my mouth. Paminaw, kay nga naman, di ka maminaw, instruction, pataka, lang niya ka ditong pang-warning. So ang atong i-warning, mga kaigsunan, kung unsay isulti sa Ginoo, kung saan yung pag-warning nga di ka magganahan mo simba, di ka magbasag Bible, saan yung pag-warning sa mga tao? Di ba? So karon nakaibaw na ka, unsay mong responsibility, naminaw ka sa pulong sa Ginoo, so nadunggan nimo na de impierno, na ilangit. Uy, warningan na itong mga tao. Nga naman, kung dili ni sila mulikay, ani nga naghigot nila padung sa impierno, dili na sila maligkas, di sila malangit. O tanawa ha? 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hand. Kaklaro sa gingon sa Bible, for the wages of sin is death. Amen? Nakaibaw ta na, but we do not give warning to people. Magpabilin ka sa imong sala, mamatay ka. Dili, lawas lang nga kamatayon, kay mamatay magitatanan sa lawas nun. But your soul will die also. Muna gitawag, the second death. Kay bawta na, pero wa ta nag-warning sa mga tao. Kanag tawhan na ingon ng Bible, nga namatay diha sa iyang sala, mga kaigsunan, will die. He will go to hell. Pero ang kapait, kita nga watchman, kita nga mga witness, kita nga mga soul winner dapat. Wala ka ni trabaho. Ingon ang Ginoo, ako nang paninglon sa inyong mga kamot. Ang iyang dugo. Ako kang paninglon. His blood will I require at thine hand. Manubagtas Ginoo, mga igsoon. Irresponsable ka nga Kristohanon. Amen? O di ba? Kinsa may manubag kung may tabo sa mall. Guard. Nya tawag na yung manager. Head security. Daghan, damay-damay na. Oh, kita.
We should be responsible sa kanang gihatag sa Ginoo. Give warning to people nga naay impierno. Nawatan ni trabaho. Lagi butang naman ta sa Ginoo sa usa ka lugar. Daan naman ta diri sa babag. Nga dito mo trabaho. Wala tayo pakabana sa tigumanan diin ipundok nato ang atong mga gipangwarningan. Muna may pakabana sa pagbunga ang mga Kristohanon. Muna kay wa may pakabana sa pagpamunga ang mga Kristohanon, ang gibuhat in taon nga strategy sa mga pastor, hakuton ang mga tao. Uy, pag disciple ka, kita ba ka nang hakot si Kristo? Bisag asa si Kristo, adto sila mga kaigsunan. By their own. And never ang mga apostles, mga kaigsunan, naghakot. Amen. People went. They went to the place. So, kanusa naman na niabot, mga kaigsunan, ang strategy nga hakuton ng mga tao? Because the people of God are not working. Irresponsible. Amen. Muna sa mga churches, pipila na responsible. Kunya, kinalaman managhan ang attendance. Labi na kung ang church, daghang supporter. Obligado man kamo padagdahan og tao. So what the churches will do? They will make events. They will make events. Amen? And they will, fetch people. Unya ang sakyan na naguba. Hindi sila nimba kay nakuha. Di ba? So, nangita na lang tawag ayuda, mga kaigsunan ng church. Pero pag ang tanan disciple, responsable, mga kaigsunan nga mga membro, responsable nga mga servant sa Ginoo, bisag asa pang meeting place. Tungod kay responsable ka, muadto ka. So, mga membro nga kung di kuwaon, di kasimba, irresponsible. Ang mga membro nga musimba lang ganahan, irresponsible. Di kay kakasimba, kana pang pag soul winning. No, di ba? Igsimba god, mulingkod na ka, mamina ko instruction. Soul winning, kay tudlo. May tendency pa nga, muhulbot ka sa imong bulsa kay na sila'y panginhanglan. Gigutom sila. Mga basic nga mga need. Nalima ka, sa mga area ninyo, na mga na stress in town, tungod lang kay way bugas. Di ba, daghan man na sila? Unya kung stress po ka, kay wa po kay bugas. Oh. Pero gamitan na lang in positive way. You know how to deal with them kay pareha mong situation. Ako gani, ma'am. Nilakaw mo kung away pamahaw, pero nganong nilakaw mo jud ko. Tungod kay akong kalipay na kang Jesus, bisag gipanuhot nako. Gamitan na lang positive. Ni mo ba din ang inyuhan tudlo di ay? Di mo mapas mo, no? Lisod kay justify. Di ba? Ayaw na lagi mo ang bakakon ang Ginoo. Muswildo ang Ginoo sa iyang mga empleyado. Ayaw himuha ang Ginoo mga kaibigan sama sa mga amo nga dili manwildo sa iyang empleyado. Kaya ang atong Ginoo dili siya ulahi muhatag sa atoa para sa atoa. He is never late in blessing His people. Mo na makita gyud na, mo na mahimo tag blessing kay we are blessed to be a blessing. So, o siya ito na-learn karon nganong kinahanglan ta mahimong soul winner. O sa manang upat, una, because gimanduan ta, it is a command. It is a command. Ikaduha, because it is our duty, dapat tungag kita, buhaton gyud nato. Ikatulo, it is our debt. Utang na to. Mga igsoon. Utang na to. And number 4,
It is a responsibility. Praise the Lord, mga kaigsunan. So, kaning upat, bugat ba ni nga rason nganong buhaton nato ang witnessing and soul winning? Ha? Bugat ba ni siya nga rason nganong atong buhaton? O, wala na pwede na nagdili ta Ha? Bugat ba ni nga rason nga kinahanglan jud ka mamunga? Yes. Mo nagingon baga na jud kay naong ang Kristohanon. Kung dili ka magabig og kalag. Baga na jud kay kagnaw kung dili ka mag-warning, gisugo na gud ka sa Ginoo. Give them warning. Paninglon ta ka. Ang dugo anang nangadtong impierno. Ako ka paninglon ana. So pila na ka kabok na impierno tungod kay wani mo ingni. Buhin-buhin na intaw ng dugo sa atong mga kamot. Start preaching. Start making disciples. Amen. Amen? Dili lang kay Bible study, mga kaigsunan. Don't be deceived by numbers. Amen. Win them one by one. Amen. Win them one by one. Si Kristo na mismo nagsulti, bring me fruit that should remain. Amen. Fruit that should remain. Then go again. Bring me fruit that should remain. Kaya nag-remain naman, meaning, naglihok na po siya. Go again. Bring me fruit that should remain. And don't stop. Asa may lisod, ana? Asa lisod? Unya, the more ka magsigig tudlo, the more nakasimple ang lesson. Kaya bisang mo pa kay abli-ablik Bible, musayon na siya. Di ba? Kaya kayong mga trabahante o mga factory, mga kaigsunan, makita ninyo, apas-pasa, permero, agayang human, napuro kabok. Sunod, 20 na. Sunod, 30 na. Same ra ang length of time. Nga naman, so sige na mong buhat na natin, ka mga master. Siya rupod ka. Amen. So, mo ni ang rason, mga igsoon, nga nung kinanan buhat mo na to. Unya, mo sa ni rason, nga nung panalanginan ta. Kay ni duty ta. Amen? Kay responsible ta. Kay mamayad tag-utang. Kay nituman tas mando. Hallelujah, mga kaigsunan. Our topic for the next lesson, ipadayon nato ni, witnessing number 4. Why should you be a witness and a soul winner, part 2. Part 2 na ni, ang sunod. So, 5 kabuk ang nabilin, karong Domingo. Amen? Karong Domingo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for rebuking our mistakes. Thank you, dear God, for instructing us how to make it right. Please help your people, O Lord. Kadili ni ipalusot lang sa pikas dunggan. Salamat kay Lord sa imong mga warnings and rebukes. Tuguti, Lord, nga kini nga invitation. Makahatag og himaya diha kanimo. Help them to come with a pure heart. Help them to come, O God, nga dunay tinguha sa pag-usab sa mga kasaypanan nga nabadlong karong gabi. Salamat kay Lord sa malang Espiritu nga imong gihatag kanamo, Lord, nga mao'y magkondikto kanamo sa among mga sayop ug mao'y mo instruct kanamo, Lord, sa mga nakatunan namong bag-o ug mugiya sa pagbuhat niini. Salamat kay Lord ining altar karon. Himoa, Lord, nga ang mangluhod diri karon mahimaya ka sa ilang mga pag-amo. Salamat kay Lord. Once again, we give you all the glory and the honor of this victory in Jesus' name.